Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sakto lang. Cut. O Jabs. Okay na Jabs. Kabilang sa nakakasira o nakakalabas ng Islam o nakakasira sa pagiging Muslim ng isang tao ay yung sihir. Pag sinabi natin sihir, ito yung pangkukulam mo, Jabs. Mangkukulam ka ba, Jabs? So yung pangkukulam ay kabilang yun sa nakakapinsala. At kabilang yun, kapag sino yung gumagawa nun, ay makakalabas yun sa Islam. Ibig sabihin, lalabas siya sa Islam. So, at ang sihir na yan, iba't iba yung ginagawa dyan eh. Pero, kabilang ito sa sisirain niya yung pagiging Muslim mo. Kapag ginawa mo yun, lalabas ka sa Islam. Pag namatay ka, habang buhay ka sa impyerno. Yun yung sihir. At ang Tagalog ng sihir, yung pangkukulam. Meron ba sa inyo mangkukulam? Itsura pa lang eh. Kahit di natanungin eh. So, yun ang pangkukulam. So, bakit nakakalabas sa Islam yung pangkukulam? Kasi, ang isang tao, hindi siya gagawa ng pangkukulam na yan, maliban, meron siyang gagawin na bagay na iaalay niya. Iaalay niya yung gagawin niya sa syaitan. Halimbawa, may kukulamin si Calvin, kasi crush niya yung chicks diyan sa labas, gusto niyang kulamin. Diba? Pero si Calvin, di naman mangkukulam eh. Di naman marunong si Calvin. Pero kapag ginawa niya yun, makakalabas niya sa Islam. Pero ganito ang ginagawa nila. Uutusan sila ng syaitan na na gagawa ng isang bagay, tapos yung isang bagay na yun, halos kakatayin mo yung Islam. O kakatayin mo yung iman mo. Kabilang dito sa uutos ng syaitan sa gumagawa ng pangkukulam, ano yun? Jabs. Uutusan ng syaitan yung mangkukulam na magkatay siya ng hayop pag sakripisyo. Tama? Magsakripisyo siya. O sabi ng syaitan, o sige para mapasunod mo ko, lahat gagawin ko sa'yo, magkatay ka ng manok para sa akin. At ang pagkatay o pagsakripisyo ng hayop maliban kay Allah ay syirkun akbar yun. Shirk yun. So, ibig sabihin, parang sinasabi ng syaitan, dapat gumawa ka muna ng shirk. Gusto ko mag-shirk ka muna para siguradong loyal ka sa akin. Loyalty yan. Mga politician din yung syaitan eh. Tama? So, ganun ang utos ng syaitan. Magkakatay ka muna sa kanya. Minsan, hindi lang pagkakatay ang utos ng syaitan sa manghuhula, sa mangkukulam. Gagawin pa ng syaitan ay babalik ta rin nila yung mga ayat, pati yung mga hadith. O yung mga ayat isusulat sa papel. Ang nakalagay, imbis na Bismillahirrahmanirrahim, ano yung sinang Bismillahirrahmanirrahim, Jabs? Walang, sa ngalan ni Allah, mawain mahabagin. O sabihin ng syaitan, sa mangkukulam, dapat lagyan mo yan ng Laisa. Kasi na Laisa sa Arabic, hindi. O, hindi si Allah maawain mahabagin. Tapos akala mo, ayat na yung nakasulat. Di ba? O sabihin dito, si Allah Ta'ala ang makapangyarihan. Nakalagay sa Quran. Tapos sabihin ng syaitan, lagyan mo ng yan. Gawa ka ng sariling version mo ng Quran. Pero lahat doon, si Allah Ta'ala paglalaruan mo. Ganon ang utusan ng syaitan sa mangkukulam. Ngayon, kapag ginawa ng mangkukulam yun, sisirain niya yung Islam, sisirain yung pananampalataya, magkakatay siya, isusulat niya lahat. Isusulat sa bahay, nakasulat sa bahay, minsan nakalagay sa pinto, minsan sa motor, minsan sa kotse, tapos magsakripisyo siya.
Ang gawin ng shaitan, okay, nalagay mo na yung Quran dyan, di ba? Kung nga Quran, pero binaliktad pala. Ang gagawin mo dyan, yung magkakatay ka ng kambing dyan sa motor mo kasi bago yan. At least, poprotektahan natin yung motor mo laban sa magnanakaw. Di ba? Ganon. Kaya nga nanakaw yung speaker mo, Mijal eh. So, ganon ang gagawin ng shaitan. Ganon ang gagawin ng shaitan. O kakatayan ng mangkukulam yung o kakatayan natin yan. Nagsakripisyo na siya shaitan. Di ba may gumagawa ng ganyan dito sa Dakota? Magkakatay ng manok, mag-aalay ng itlog, ng bigas, yung pala mangkukulam yun eh. Sabi niya, ituturo ko sa'yo, Mijal, sino nagnakaw ng speaker? Ang gagawin mo lang, magkakatay ka ng manok. Ang pagkakatay ay shirk. Shirkun akbar. Walang shirkun asgar sa pagkakatay, shirkun akbar yun. Nakuha ninyo? So, ganun ang ginagawa ng mangkukulam. Kaya nga sabi ng Allah Ta'ala na itong pangkukulam ay kufur. Kufur akbar. Ibig sabihin, makakalabas ka sa Islam. Ito ay nung sa panahon ni Sulaiman, alayhisalatu wassalam, na meron dalawang anghel na si Harut pati si Marut. Pinadala sila sa Banu Israel para maging pagsubok sa Banu Israel yung pangkukuling sihir. Sabi na Allah Ta'ala, innama nahnu fitnatun fala takfur. Pagsubok kami sa inyo, huwag niyong gagawin yung pangkukulam, yung sihir. At sabi, fala takfur, huwag kayong gagawa ng kufur. Ibig sabihin dito ay, ang pangkukulam ay kufur. Shirk ay kufur akbar, makakalabas ka sa Islam. Sinong gumagawa ng pangkukulam? Nakuha ninyo? So, ayun. Tapos, ano mangyayari doon, Bas? Ano mangyayari, Bas? Hindi natin alam. Kaya nga, si Propeta Muhammad ay tinamaan din yun eh. Nasihir din siya eh. Nasihir. Si Propeta Muhammad, nasihir din siya ng isang Yahudi. Nakuha ninyo at siya ay nagrukya. Nirukya siya ni Jibril alayhisalam. Di ba sinabi natin ang rukya ay 3 paraan yan. Dapat sa Quran o sa Sunnah, tapos dapat sa Arabic, salitang Arabic. At dapat maniwala ka nagpapagaling lamang si Allah Ta'ala. Hindi pwede magrukya, halimbawa may sakit, magrukya, kung ano-anong pinagbabasa doon. Nakita na kayo nun? Kung ano may sakit, binelaw. Di ba? May ipapahid daw yung itlog dito sa mukha, pati sa katawan. Hindi yun, Calvin. Ang rukya, binabasa lang ayat sa tubig. O kaya papainom sa kanya. Wala na kung anong ginagawa niyang Calvin. Hindi mo maintindihan kung anong sinasabi. Baka nakipag-messenger na yun sa shaitan. At sinachat niya na yung shaitan niya, di ba? So yun ay, rukya na ginagawa ng mga albularyo. Albularyo si Azbar eh. Albularyo ka ba? Alam mo yung albularyo, Azbar? So yung albularyo, magkakasabwat yan. Pati yung mga gumagawa ng sihir. Yung gumagawa ng pangkukulam. Pati yung mga manghuhula. Nakuha ninyo? So yun. Kaya dito, ay yan yung dahilan kung bakit ang sihir ay nakakalabas sa Islam. Pag sino gumagawa niyan ay tanggal na siya sa Islam. Hindi na siya Muslim. At binigyan ng batas yan ng Islam na kapag sino naabutan na gumagawa ng sihir, kapag halimbawa nasa gobyerno tayo ng Muslim sa Saudi, sa hadith ng Rasulullah, anong ginagawa sa sihir kapag naabutan sila at napatunayan na ginagawa nila yon? Anong gagawin sa kanila? Ay public execution, pinapatay sila. Sa hadith ng Bayhaqi, sabi doon sa hadith ng Tirmidhi, haddus sahir dirbat bis-sayf. Kapag sino man naabutan ninyo, kapag naggobyerno ka, kapag gobyerno, hindi pwede naglalakad ka dyan, para tapos nakita mo merong mangkukulam dyan, tapos papatayin mo na lang. Hindi ka naman pulis eh. Para bumaril. Bibitayin mo, hindi pwede yon. Dapat kapag nasa gobyerno lang ang pwede. Hindi ka naman gobyerno, eh. So anong sabi sa hadith ng Rasulullah ay dapat i-execute sila. Papatayin sila. Kasi bakit? Pumapatay kasi yung pangkukulam. Di ba? Halimbawa, may asawa si Basri, o si Abdullah Dalpaki na lang,
Ang ginawa ng mangkukulam, pinag-iwalay sila ng mag-asawa. Di ba? May mga ganun na case ng pangkukulam. Meron pa, ay papatayin niya yung tao. Ha? O, yung pala, yun yung pumalit sa asawa, yung pangkukulam. Di ba? Nagustuhan. May iba't ibang sitwasyon niya na ginagawa ng pangkukulam. Di ba? So, ganun ang pagka-delikado ng pangkukulam sa pag sino gumagawa. So, nakakalabas sa Islam yun. Nakuha ninyo? So, ayun. Ikalawa, boss. Anong ikalawa, boss? Ay, la yuzbah wa illa lillah. Wala kang pwedeng katayan o sacrifice o pagkatay ng kahit anong sakripisyo ay maliban an nazabha ta'abbud lillah, na ito ay pagsamba kay Allah Ta'ala. Hindi mo dapat yung binibigay kahit kanino. Na ay ang pagkatay mo ay takarrub, pagdakila o pagsamba ay kay Allah Ta'ala lang yan. Hindi mo pwedeng gawin yan sa iba. Tama anong sabi ng Allah Ta'ala? Ay fasalli li rabbika. Ano sabi ng imam kanina? Wanhar. Ikaw ay magtayo ng sala o Muhammad at wanhar. Magkatay, magsakripisyo para kay Allah Ta'ala. Tama, Azbar? Tama ba sinasabi ko? So, mayroon tatlong uri ng pagkatay ng kahayop. Unang-una dito, ang pagkatay na kung saan na nagkatay ka halimbawa ng kambing, ng tupa, ng manok, kasi gusto mo lang kumain. Bawal ba yun? Pwede. Anong hindi? Pwede yun. Huwag kakakain ha, na mga kinakatay yan sa palengke ha. Pwede yun kapag ang niyat, sabay niyat sa puso, ang ginawa mo lang yun, ay bilang, kasi gusto mong kumain. At sabi ng Allah Ta'ala, wal an'ama khalaqaha. Si Allah Ta'ala ang lumikha ng an'am, yung mga hayop na inalagaan na pwedeng kainin natin. Anong tawag yan? Sabi ng Allah Ta'ala, lakum fiha difu wa manafi wa minha ta'kulun. At kinakain niyo yung mga nilikha ni Allah Ta'ala. So, yan yung unang-una pwede. Kapag ang niyat mo doon, gusto mo lang kumain sa mga biyaya ni Allah Ta'ala. Nagkatay ka ng baka, bas? Kasi gusto mo makatikim ng baka. Nagkatay si Dalpaki ng manok, ng kambing, gusto niya makatikim ng, tiulaitum. Pwede yun. Kapag ganun yung niyat niya. Ikalawa, ay kapag magkakatay yung tao na ang kanyang niyat ikramul bayt, bilang pag-accommodate sa bisita. Di ba normal yun sa atin? Pag may bisita, halimbawa, darating dito si Mayora, ay, syempre bisita yung mayor yun eh. Ang gagawin mo, dapat may pagkain tayo para sa kanya. Para maganda, ma-appreciate, special na pagkain, bili ka ng KFC o kaya magkatay tayo ng baka kasi at mayor yun eh, di ba? Bilang pagrespeto sa kanya, bilang bisita siya ikalawa. At yun ay pinapahintulot sa Islam. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dayfahu. Sino man naniniwala kay Allah at sa kabilang buhay ay dapat i-accommodate niyang kanyang bisita. Tama? So yun. At itong ikatlo, ito yung ipinagbabawal. Ito yung ipinagbabawal dalpax. Ano yun? Ito yung pagkatay na kung saan yuksad, biqasdi takarrub, nagkatay ka ng mga hayop, o nagsakripisyo ka, ang niyat ng tao doon ay dinadakila nila yung nilalang na yon. Dinadakila nila at ang intention nila doon ay gusto nilang makalapit bilang pagsamba sa nilalang na yon. Yun ang ipinagbabawal, Calvin. Tama? Kasi bakit? Dahil ang pagsakripisyo ng pagdakila ay kay Allahu Ta'ala lang. Di ba nga sa Eid al-Adha, bakit tayo nagkakatay? Sino dinadakila natin doon? Si Allahu Ta'ala. Di ba pag Eid al-Adha, nagkakatay yung mga tao, yung tayo ibilang sunna muakkada o wajib ba yun? Tama? Dinadakila natin si Allah. Kapag ganun na yung niyat ng tao, dinadakila niya ang nilalang doon, ay yun na yung syirkun akbar. Kapag sino kagawa nun, makakalabas siya sa Islam. Kasi bakit? Sabi ng Allah Ta'ala, Kul inna salati wa nusuki, sabihin mo Muhammad, ang sala ko, ang nusuk, yung
sakripisyo ko yung pagkatay ko, wa mahyaya, ultimo yung buhay ko, wa mamati at pagkamatay ko, lillahi rabbil alamin, ay tanging kay Allah Ta'ala lang. Nangangahulugan dapat ang pagkatay mo, pagdakila ay kay Allah Ta'ala lang. Hindi mo pwedeng ibigay kahit kanino yan, Adspar. Tama? Nakuha mo? Ja'a fil hadith, dumating sa isang hadith ng Rasulullah SAW, sabi niya, dakala, sabi sa hadith na yon, na sabi ng kita Muslim, ay sabi niya, la'ana Rasulullah, sinumpa ni Propeta Muhammad SAW, man zabah, sino man nagsakripisyo, nagkatay, maliban kay Allah Ta'ala. Tama? Ikalawang hadith, anong sabi sa hadith na yung Dalpax? Sabi na Rasulullah SAW, sa hadith ng Muslim, dakala rajulun nar, ay fi zubabin, nakapasok daw ng impyerno yung isang tao dahil sa lamok. At nakapasok din ng isang tao sa surga, sa Jannah dahil sa lamok. Dahil sa lamok. Ano ba kalaking lamok? Minsan nga, pag dumapo sa'yo, di ba, ang ginagawa, pinapatay mo lang. Tama? Ngayon, anong dahilan bakit nakapasok ng Jahannam yung isang lalaki sa lamok? Marrajulan, dumaan kasi yung dalawang lalaki na to sa isang barangay o sa isang baryo ng unang panahon. At ang yung lugar na yun, kana indahong sana wasan, meron silang rebulto. Meron silang rebulto. Nakuha ninyo? Meron silang rebulto. Ay bawal dumaan doon sa lugar na yun, maliban dapat mag-alay ka sa rebulto nila. Tapos, yung mga tao, yung dumaan yung isang lalaki, karib, mag-alay ka sa rebulto namin. Sabi niya, kahit tubaran niyo ako, wala akong dala. Sabi niya, mag-alay ka kahit ano. Ang ginawa niya, pumatay ng lamok, inalay niya. Pinadaan siya. Pinadaan siya. Pagkatapos nung namatay yung lalaki, padakalan nar, nakapasok ng Jahannam. Kinakain ba yung lamok, Bas? Walang kumakain ng lamok. Buti kung butete ka. Hindi. Pero anong dahilan bakit nakapasok yung tao ng Jahannam, yung tao na yun? Li'annahu azzama sanam, dinakila niya yung rebulto na yun, nag-alay siya doon. Ito yung tinutukoy na kapag sino man nagsakripisyo, maliban kay Allah Ta'ala, kahit yung hayop na hindi kinakain basa, sinakripisyo mo maliban kay Allah Ta'ala, ay syirkun akbar. Kahit anong bagay, maliit, malaki, yung sinakripisyo mo, ay syirkun akbar yun. Makakalabas ka sa Islam doon. Kufur yun. Dahil sa hadis na sa salam. At yung isang lalaki naman nang dumaan siya sa lugar na yon, ano nangyari? Checkpoint. License. Diba? O RCR. Sige, magkatay ka. Sabi niya, wala akong dala. Anong sabi niya? Wala kahit anong. Sabi niya, sabi ng lalaki na yon, sabi niya, ma kuntu liuqarriba li ahadin shay'an dunallah. Hindi ako nag-sacrifice, nagkakatay para kanino sa mga bagay maliban kay Allah Ta'ala. Yun ang ginawa, sinabi nun. Anong ginawa na yun ng mga tao? Fadarabu unuqa, ay pinatay siya ng mga tao na yun, pinugutan ng ulo, fadakhalal janna, nakapasok ng surga yun, Adspar. Bakit? Kasi itinanggi niya yung pagdakila maliban kay Allah Ta'ala yung sakripisyo ng hayop. Ang pinakapunto, an-nazabha wa nusuk ta'abbudun lillah. Ay ang pagzaba, pagsakripisyo, pagkatay, ito ay uri ng pagsamba. Kapag ang intention ay pagdakila yon, ay dapat nagtatangi lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang dito sa lumalaganap na mga shirk, ng pagsakripisyo maliban kay Allah Ta'ala, ito yung ginagawa ng ibang mga tao sa probinsya man o kahit saan nag-aalay sila sa mga nakalibing. Sabi, Ramil, yung nakalibing dyan, lolo mo, kailangan alayan mo ng manok kasi mabuting tao yan. Dinadakila nila yung patay. Shirk. Di ba ang shirk? Yung hinalintulad mo isang nilalang sa level ng Panginoon kay Allah, nagsujud kahalintulad ng pagsujud kay Allah. Nagruko kahalintulad ng pagruko kay Allah. Nag-alay, nagsakripisyo sa nilalang kahalintulad ng pagsakripisyo kay Allah Ta'ala.
Tama? O sabihin, mabuting tao yung nakalibing dyan. Bigyan ng alalay ng ng manok. Tama? Ng baka, ng kambing. O namatay na yung tao, ganun gagawin nila. Di ba? Kahit sa Sambuanga, may tulak bala pa. Ang gagawin nila, hindi pa sila nakontento, ilalagay ng pagkain dun sa barko, kakatayan pa nila ng mga manok doon. Shirkun akbar, a'udzubillah. Ganun ang ginagawa nila. Tapos, ano pa? Ikalawa, yung mga taong nahulog sa shirk, ang ginagawa nila, nagsabihin nila, itong puno ay merong gamot. Gagawin nila, magkatawap doon sa puno, kakatayan pa nila ng mga manok yung puno. Sagrado daw yung puno. Ano bang puno na yan? Nuno. Di ba may mga ganon? Sabihin nila, magpapagaling daw yung puno. One time nga, nangyari yan. Nangyari dito dati sa Dakota yan. Bata pa ako. May puno dito sa Dakota dyan sa gitna. Inalayan. Nagbigay alay, may mga tao nagbigay ng alay dyan. Kasi nagpapagaling daw yung puno, nagkatay sila ng mga hayop doon. Tignan ninyo kung paano pinaglaruan ng syaitan yung mga tao sa kanilang paniniwala. So, yun ay shirkun akbar yun. Kasi nag-alay maliban kay Allah Ta'ala. Ikatlo, yung gumagawa ng pangkukulam. Kasi hindi gagawa ng pangkukulam yung tao maliban, mapapalapit sa syaitan at ang kondisyon ng syaitan ay dapat mag-alay ka ng kahit ano sa kanya. Basta kung saan sisirain niya yung pananampalataya mo, yung iman mo. Ganoon ang gagawin ng syaitan sa'yo. At ano pa? Yung mga rebulto na mga santo. Di ba? Ang gagawin nila kapag may celebration sa ibang relihiyon, anong gagawin nila? Kaya nga di ba, pag Christmas, ano nangyayari? Nagkakatay ng mga baka ng mga tupayong Kristiyano. Di ba? Inaalay nila yun sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pwede bang kainin yun? Pwede, hindi. Hindi yung pwede. Kasi kinatin na sa mga Diyos-Diyosan yun eh. Tama? Mas magandang iwasan. Kapag alam mo na kinatay nila, kapag alam mo na galing yun sa Christmas. Pero kapag ibang mga pagkain, biscuit, soft drinks, binigay sa'yo, pwede mong inumin yun. Tama? Pwedeng inumin yun. Huwag ka lang manghihingi. Kapag dinala lang nila sa'yo, bas. Hindi yung, baka naman, meron kayo dyan. Hindi yung pwede. Kapag nagbigay sila sa'yo, pwede mong kunin, pero hindi ka pwede manghingi. Pero pagdating sa karne ay mas maganda, hindi ka pwedeng kumain sa kanila kapag celebration ng Christmas nila. Kasi baka inalay nila sa Diyos-Diyosan nila yun eh. Tama? Yun yung dahilan. At ang sumunod dito, yung mga case, sitwasyon na ginagawa ng mga tao, na mga naliligaw ng mga tao. Di ba sa mga naunang panahon, nanonood ka ba ng Koreano? Adspar, hindi ka nanonood? Ang bait mo naman. Hindi mo kilala si Jumpyo? Hindi mo kilala? Ako yun eh. So, yung mga Koreano kapag nanood kayo ng mga naunang palabas sa Koreano, di ba yung mga hari yan? Di ba? O hindi lang mga Koreano, yung mga unang panahon ng mga hari. Ang ginagawa nila, nagkakatay sila pag dumarating kabilang hari. Bibisita sa Pilipinas isang hari. O kakatayan nila ng malalaking mga camel. Pagdakila sa hari. Di ba? Bibigyan pa nila ng chicks. Yung mga official. Tama? Yung mga hari, kakatayan nila ng mga iba't ibang pagdakila dun sa hari na yun. Yun ay pinagbabawal, shirk yun. Paano naman kapag dumatay yung hari, magkakatay ka lang kasi bisita sila? Pwede, hindi. Pwede. Kapag yun ay ang niyat mo pag bibisita sila. Pero yung niyat ng isang tao, dinadakila nila yung mga nilalang, ay bawal yun. Nakuha mo, Dalpax? Yun ay shirk. Next, number 3. Adspar, ang number 3, ang tinatawag na al-isti'adha. Ang isti'adha. Ang ibig sabihin ng isti'adha, Aladin, ito yung nagpapakupkup ka. Nagpapakupkup sa kasamaan na nasa paligid mo. Ang pag sinabing isti'adha,
Ito yung halimbawa sinabi na sa Quran na a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Yung a'udhu billah, nagpapakupkup ako kay Allah laban sa kasamaan ng syaitan. Tama? Yun ang ibig sabihin ng isti'adha. At ang isti'adha, ito yung pagpapakupkup mo sa laban sa mga bagay na natatakot ka. Tama? Natatakot ka yan. So, unang-una, ay al-isti'adhatun billah. Ito yung nagpapakupkup ka kay Allahu Ta'ala. Ito ay nagpapakupkup ka kay Allahu Ta'ala. Tama? Kaya nga ang pagpapakupkup natin kay Allahu Ta'ala, ito ay kabilang sa kompletong pananampalataya natin, Ramil. Di ba nga? Kaya nga tinuruan tayo sa Quran na na nagpapakupkup tayo sa lahat ng mga masasamang nilikha ni Allah. Ano sabi ng Allah Ta'ala? Qul a'udhu birabbil falaq. Sabi mo, Muhammad, ako ay nagpapakupkup tungo kay Allahu Ta'ala. Birabbil falaq min syarri ma khalaq. Sa lahat ng nilikha ni Allahu Ta'ala ng masasama. Wa min syarri ghasiqin idha waqab, min syarri nafathati fil uqad. Nafathati fil uqad yung gumagamit ng pangkukulam. Nandun din yan, suratul Falaq. Wa min syarri hasidin idha hasad, yung mga taong inggit sa'yo. Di ba? Nandun na suratul Falaq, suratul Nas, nandyan yan, nagpapakupkup ka. Nandyan na binanggit ng Allah Ta'ala. Maiksi lang yan. Pero malaman yan na poprotektahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kasamaan na mga nilalang. Nakuha ninyo? At yan ay matlub. Ibig sabihin niya na in-encourage sa atin na tayo ay nagpapakupkup lamang kay Allah Ta'ala. Bagkus yan ay obligado sa atin na sa Kanya lamang tayo magpakupkup sa kasamaan ng mga nilalang. Di ba may mga nilalang na masama? Hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo. Tama? Ano mangyayari sa'yo bukas? Hindi mo alam. Kaya nga, yun yung dahilan kung may mga dua tayo eh. Di ba? Di ba? May mga Allahumma, may mga dua tayo na, ano tawag dito? Ano mga halimbawa sa dua, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma ajid wa uhadhir. A'udzu billahi min kalimatit tamma min syarri ma khalaq. Para hindi ka tamaan ng mangkukulam. Sa pogi ba naman ni Basri? Di ba? Baka marami mainggit sa kanya. Ang ganda ng balbas ni Basri, kulamin, di ba? Kaya nangyari, nagdudua tayo araw-araw. Di ba? Qul a'udzu birabbil falaq, Allahu la. Yan yung dahilan para walang tumama sa atin na na masasamang mga bagay, lalo na yung mga mangkukulam. May mangkukulam ba sa inyo? Di ba? Yan ay nag-isti'adathum billah. Tayo ay lagi nagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ipinagbabawal bas yung paghingi ng pagpapakupkup ng isang tao sa mga nilalang nang walang kakayanan maliban si Allah Ta'ala. Halimbawa, ang nagpapakupkup ang isang tao sa kasamaan na natatakot siya sa taong patay na. Tulungan mo ako, protektahan mo ako, di ba? Patay na yun eh. Daling ka sa libingan. Baka mas matakot ka pa sa patay doon sa libingan, di ba? So, bawal yun. Humingi ka ng proteksyon sa taong patay na nga. Tama? Humingi ka ng proteksyon sa mga nilalang nang walang may kakayanan. Maliban kay Allah Ta'ala ay shirk. Nakuha ninyo? Ay shirk yun kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero paano naman ang pag-isti'adha, ang paghingi ng pagpapakupkup o proteksyon sa mga nilalang na mayroon silang kakayanan. Pinapahintulot ba o hindi? May kakayanan sila. Pinapahintulot kasi may kakayanan. Ang tinutukoy na shirk dito kapag yung nilalang ay wala talagang kakayanan. Kahit tulad ng patay na. Hindi kanya kayang protektahan yan. Tama? Wala. Halimbawa, yung tao nasa kabilang planeta, nasa Amerika, na tumawag ka, protektahan mo ako kahit nasaan ka. Pwede ba yun? O sige, nandyan ako. Pero kapag may kakayanan siya, o sige, kung presidente man yun, bigyan kita ng 10 escort, ng security guard. Pwede yun.
Pero yung maniwala ka ng ilusyon lang, nang wala naman talaga nakikita at naririnig mo na meron siyang kakayanan, yun ang shirk. Tama? Ng pagpapakupkop. Pero kapag may kakayanan ay pinapahintulot. Bakit? Ay sabi sa hadith ng Rasulullah sallam, ano yun? Waman waja'al malja'an. Kapag sino man sa inyo nakatagpo, nang pwede niyang matakbuhan at pamaazan at maproteksyonan ay palya'idbih. Ay pinapahintulot sa kanya ay dapat gamitin mo yung bagay na yun. Nakuha ninyo? So, ayun. Number, ano number? Saan ka na lang pupunta? Lagi mo na lang kami iniwanan. Hindi ka naman makapag-antay. Gustong yakap na yakap ka na. Number na tayo, Adspar. Nakikinig ka ba, Adspar? Sigaw ako ng sigaw dito, sasapakin kita. Nakikinig ka ba? Babato ko sa'yo to. Number? Number 4. Ayaw mo naman. Masyado ka masipag. Number 17 ka na. Number 4 ay ang tinatawag na al-khawf, ang pagkatakot. Diba? Siyempre, ang tao natatakot. Pero, ang tinutukoy na khawf dito, pinapahintulot ba ang isang tao na matakot? Na matakot? Meron dito ang pagpapaliwanag na merong iba't ibang uri ng pagkatakot. Pag sinabi natin pagkatakot, natatakot ka kasi ba may mapinsala sa'yo? Ano man nangyayari sa naramdaman ng puso mo na ayaw mapinsala, yun yung pagkatakot. Tama? Ngayon, pinapahintulot mo sa isang tao ng matakot, maliban kay Allah Ta'ala. At ano ba dapat ang pagkatakot ng tao ay ang kanyang puso kay Allah Ta'ala lang ba? Ngayon, ganito. Unang-una, meron tinatawag na al-khawf at tabi'i. Ang tinatawag na natural. Natural na pagkatakot, bas. Natural yun. Tama? Na kung saan ang tao kapag na-experience niya yung bagay, nakita, narinig niya, bigla na lang makakaramdam siya ng pagkatakot na natural sa kanya. Tama? Halimbawa, natakot si Bas sa aso. Alangan, kapag nasa harap mo na yung aso, lalapain ka na. Kay Allah Ta'ala lang ako matatakot. So, harapin mo yung aso. Di ba? Yung pagkatakot na nararamdaman mo yung tinatawag al-khawf wa tabi'i, natural yun. Nature ng tao yun. Wala yulam, hindi ka masisisi doon. Tama? At naramdaman din yun ni Musa alayhis salam nung kay Fir'aun. Di ba? Nung naglaban sila, yung ahas pati yung tungkod niya, natakot si Musa alayhis salam doon. Sabi ng Allah Ta'ala. At sabi ng Allah Ta'ala, la takhaf. Huwag ka matakot ya Musa. Kaya la takhafa, ya Harun, pati Musa, huwag kayo matakot. Hindi ibig sabihin na natakot sila doon, wala sila sa katotohanan. Nasa katotohanan sila. Pero bilang tao, natural na mayroong pagkatakot kapag may mga pangyayari na hindi mo inaasahan. Tama? At sabi rin, si Musa natakot din siya nung nakapatay siya ng isang tao sa Egypt nung pinoprotektahan niya yung isang Israel, Banu Israel na pinoprotektahan niya. Tapos bigla napatay niya yung isang tao na hindi sadya, ay nagmamanman siya. Sa mga sundalo ni Fir'aun, ang sabi ng Allah, fil madinati khaifay yataraqqab. Nasa Madina siya, ay nag-oobserba na takot siya. So kapag ang pagkatakot ay natural lang, ay hindi ka masisisi dyan. Ikalawang uri ng pagkatakot, ito yung khawfus sir. Ito yung pagkatakot na nakatago. Na ano yun? Na ang pagkatakot na to, ang pagkatakot na nakatago na to, ito yung natatakot ka sa loob ng puso mo na baka maapektuhan ka, matamaan ka ng pinsala, ng hindi maganda, pero yung pagkatakot na yon ay nagkaroon lang ng paniniwala na gawa mo lang. Halimbawa, natakot si Adj para sa multo. Gawa mo lang yan eh. Nakakita ka na ba ng multo? Hindi. Tapos bigla ka natakot na wala ka naman narinig, nakita, na-experience. Natakot ka sa patay, natakot ka sa dilim. Tapos
nagkaroon ka kasi ng illusion na paniniwala na yung dilim, yung multo, yung ganyan ay totoo makapinsala sa'yo. Yan ay ipinagbabawal. At makakapasok yun sa makakapasok yun sa tinatawag na shirk. Tinatawag na shirk. Kasi gumawa ka ng illusion lang na pagkatakot ng walang katotohanan na akala mo ikapipinsala mo. Naniwala ka, nagipapinsala mo yun. Nang kahit wala naman, ay shirk yun. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? Kahalintulad ng sinabi ng Allah Ta'ala patungkol sa kaum ni Hud, alayhi salatu wassalam. Anong sabi nila? Ay pwede kang sabi ng kaum na mga tao ni Hud alayhi salam kay Hud alayhi salam. Anong sabi nila? In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. 'Di ba? Sabi nila ay yung rebulto namin, yung Diyos namin ay gagawa sila ng mga pinsala laban sa iyo ng kasamaan. Kapag natakot ka doon, yung rebulto naman parang manika lang. Kapag natakot ka sa mga rebulto nang wala naman talagang pinsala, o sabihin niya, ikaw masamang tao ka, yung rebulto namin dito, awayin ka mamayang gabi, dadalawin ka niyan. Di ba? Natakot ka nang wala namang katotohanan. Kasi wala eh. Ginawa mo lang yun sa pag-iisip at pinaniwalaan mo. Tama? So wala naman yun. So ito ay papasok mo sa shirk. Tama? Ay depende kung pwede maging shirkun akbar at pwede rin maging shirkun asgar. Pero hindi kahalintulad ng pagkatay, maliban kay shirkun akbar yun. Walang shirkun asgar doon. Tingnan mo yung lamok, maliit lang. Shirkun akbar, nakapasok ng impyerno. Habang buhay siya doon. Tama? Pero dito sa may khawf, depende sa level yun. Kapag naniwala ka na si Allah Ta'ala makapagbibigay sa iyo ng pinsala at ng kabutihan, at naniwala ka na dinaan ni Allah dun sa dilim, na natakot ka sa dilim na yon, shirkun asgar yun. Pero kapag naniwala ka, ang natakot ka sa dilim na yon, o sa patay na yon, na sila talagang gumagawa ng pinsala, alaman sa kaya nabuo yung takot mo, at maliban nilabas mo si Allah Ta'ala, shirkun akbar yun. Nakuha ninyo? So yun ang tinatawag na pagkatakot. Ikatlo, ikapat na ba? Hindi, teka lang yung pagkatakot, nandun pa. Yung unang pagkatakot, yung normal, natural. Ikalawa, yung nakatago. At ikatlo, yung pagkatakot ng isang tao na gumawa ng mabuti kasi natatakot siya, baka mapinsala siya. O gagawa siya ng kasalanan kasi natatakot siya sa mga tao, baka sisihin siya. Pwede ba yun? Halimbawa, yung si Ishak ay, siya ay magbibigay ng sadaka. O kaya siya ay magsasala sa pajar, sa dura, sa magay siya. Tapos, biglang sa pajar, naglalakad siya sa dilim. At ang pagkatatakot siya, umuwi na lang siya. Tama? So yung pagkatakot na nagawa niya doon, nag-iwan siya ng kabutihan, bawal yun. Tama? Bawal yun. Kasi wala nang katotohanan, naging dahilan ng pag-iwas mo sa kabutihan eh. Nakuha ninyo? At kaya nga sabi ng Allah Ta'ala, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Huwag niyo silang katakutan. Ito ay general na aya na kahit anong mga nilalang, ay huwag niyo silang katakutan na magiging dahilan yung pagkatakot na hindi kayo gagawa ng inutos ni Allah Ta'ala. وَخَافُونِ, at sa akin lang kayo matakot. Sabi ni Allah, in kuntum mu'minin, kung totoo kayong mananampalataya, tumutukoy sa kompletong pananampalataya ang pagkatakot mo tanging kay Allah Ta'ala lamang. Nakuha ninyo? Nakuha ninyo? So, yun ang tinutukoy na pagkatakot na dapat ay kay Allah Ta'ala lamang, al-khawful mutlaq. Ibig sabihin, ang 100% ng independent ng pagkatakot ay kay Allah Ta'ala sa pagitan ng gawin mo ang kanyang kautusan at lumayo ka sa kanyang ipinagbabawal kay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tama ba? Iko? Next, ano number na? Number 5. Number 5, ang manghuhula.
Pero manghuhula dito, papahula natin saan yung speaker na punta. Kaya kailangan ko sumigaw. Naiinis ako eh. Wala na yung speaker ko. Ang manghuhula, sino ba sila? Ang sa Arabic ang tinatawag na kahin. Kahin. Wama huwa biqawli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Wala biqawli syair. Qalilan ma tu'minun, qalilan ma tadhakkarun. Kaya si Propeta Muhammad sinasabi ng kafir na mga Quraysh, siya raw ay kahin, manghuhula. Kasi nahuhulaan niya yung mangyayari kasi propeta siya eh. Di ba? Sinasabi niya sa mga tao na ganito mangyari, ganito sa mga future. Ganito mangyayari, di ba? Sabi na, si Muhammad ay kahin. Di ba? Ayaw kasi nila maniwala na si Propeta Muhammad ay Propeta ng Allah Ta'ala sallallahu alaihi wasallam. So, ano ang kahin? Ang kahin niya manghuhula. Huhulaan niya yung kapalaran ni Basri kung kailan siya yayaman para iwanan niya yung masjid. Pag imaman na yan, iwanan yung masjid eh. Tama? Ibig sabihin nun, sasabihin niya sa'yo yung patungkol sa ilmul ghaib. Ano ba yung ilmul ghaib? Itong ilmul ghaib, ito yung mga pinaniniwalaan natin na hindi natin nakikita, kaling tulad ng malaika, ano pa? Ng paraiso, imperno, yung future, yung mangyari bukas. So, ilmul ghaib yan. So, walang nakakaalam ng ilmul ghaib maliban si Allah Ta'ala. Yung manghuhula, huhulaan yung ilmul ghaib mo. Alam niya yung mangyayari sa'yo bukas. Diba? Sabihin niya sa'yo, sige, huhulaan kita kailan kaya yaman. Pupunta si Isak doon sa Quiapo, marami manghuhula doon. Tama? Kaya nga nung dumating yung MMDA doon, ba't di nyo nahulaan na darating kami? Nahuhulihin namin kayo. Manghuhula ka pala eh. Bakit sila? Nahuhulaan nila kailan niya yaman yung tao, tapos hindi nila mahulaan yung sarili nila. Tama? So, ito ay, ang ginagawa nila ay meron silang kasabwat na syaitan sa panghuhula nila. Meron silang kasabwat na syaitan sa panghuhula nila. Binubulungan sila. May naka-telegram yan mga yan eh. Naka-WhatsApp, pati messenger. Di ba? Mag-messengeran sila. O ano na? Magkano na yung bayad sa'yo nagpahula? Di ba? So, ganun ang nangyayari dyan. So, ang panghuhula na yan, Adspar, ay shirk yan. Shirk. Bakit shirk? Kasi nga, yung manghuhula ay kanyang inakyat yung kanyang sarili sa pa-level ng Allah Ta'ala, alam yung ilmul ghaib. Wala nakakalang ilmul ghaib, si Allah Ta'ala lang. Tama? Si Allah Ta'ala lang nakakaalam ng mangyayari sa atin bukas. Nakuha ninyo? Nanalo sa loto, di ba? Nagpapaula. Ano bang number dyan? Ayan na yun, di ba? Pero mahirap yun. Siguro yung shaitan nun, mga general na yung kinuha niya. 100 million ba naman yung loto, di ba? Sabihin ba naman niya shaitan, mahirap yung mahirapan yung shaitan niya doon. Auzubillah. Kasi sabi ni Allah Ta'ala Adspar na siya lang ang nakakaalam ng ilmul ghaib pati mangyayari sa'yo bukas. Kung la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaib illa Allah. Walang nakakaalam ng nasa kalangitan at nasa lupa ng ilmul ghaib maliban lamang si Allah Ta'ala. Wala nakakaalam yan, Maiko. Si Allah Ta'ala lang. At kapag sino man nagsabi may alam siya sa mangyayari sa'yo bukas, parang sinasabi niya, alam niya yung ilmul ghaib. So parang sinasabi niya, meron siyang kaalaman tulad ni Allah. Tama? Kaya yan yung dahilan kung bakit shirk. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, alimul ghaib, ang nakakaalam ng ilmul ghaib. Fala yuzhir ala ghaibihi ahada. Hindi niya pinapaalam yung ilmul ghaib kahit kanino. Paano si mga propeta, si Propeta Muhammad, alam niya yung paraiso pati yung impyerno, nakapunta siya. Sabi sa Quran, wala nakakaalam ng ilmul ghaib. Ano yun? May karugtong yung aya, sabi ni Allah Ta'ala, illa man irtada min rasul, maliban na lamang sa binigyan ng permission ni Allah sa mga propeta. Nakuha ninyo? So, yun ang patungkol yun sa
Ano yun? Panghuhula sa kahin. At anong hukom naman kapag pupunta si Ishak sa manghuhula? Anong batas doon? Tama? Kapag ang dahilan kung bakit pumunta si Ishak sa manghuhula para patunayan na kayo manghuhula, pera-pera lang, sinungaling kayo, para, tawag dito, para suwayin sila, para pigilan yung kalokohan nila, yan ay pinapahintulot. Para tigilan nila yung kanilang kalokohan. Pinapahintulot yun. Pero hindi ka pwede pumunta kapag wala kang alam. Hindi mo sila pwedeng ano ito. Kapag ano ka, baka mamaya maniwala ka, imbis na pigilan mo sila. Kapag pipigilan mo sila sa kasama nila para magnanakaw. Kapag alam mo magnanakaw yung kasama mo, tigilan mo yan. Alam ko kung sino na nakawan mo, susumbong kita. Di ba? So pag ganun yung intention mo, pinapahintulot yun. Ikalawa, kapag ang isang tao pupunta sa manghuhula, ay ano? Nangyayari? Magtatanong siya talaga. Gusto niyang malaman anong mangyayari sa kanya bukas. Yan ay pinagbabawal. Nakuha ninyo? Yan ay pinagbabawal. Nakuha ninyo? Kalintulad ngayon. Meron sa mga dyaryo. Nagpapahula din, may nakalagay doon pag kailan ka pinanganak. Zodiac sign. Di ba may mga zodiac sign? Astrology. Pero makuha natin sa ibang topic yun. Yan ay pinagbabawal. Bawal ka magtanong. Nakuha ninyo? Bawal yun kasi yun na ay para ka nang naniniwala na meron silang kaalaman sa ilmul ghaib. Nakuha ninyo? At sabi ni Propeta Muhammad sa isang hadith, man ata kahinan, sino man dumating pumunta sa inyo sa manghuhula, fasaddaqahu bima yaqul, at naniwala kayo sa kanyang sinabi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Katotohanan kayo ay nagkafir na kung anong ibinaba kay Propeta Muhammad. Ibig sabihin, nagkafir na kayo sa Islam na dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi rin sa hadith, man ata arrafan aw kahinan, sino man sa inyo dumating sa manghuhula at naniwala kayo sa kanyang sinasabi, ay katotohanan, sabi niya, ay kayo ay nagkafir na sa ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi rin dito, at tanong dito, ito ba ay, pag sinabi niyang kafir ka na kay Propeta Muhammad, nakalabas ka na ba sa Islam? Shirk na ba yon? Akbar, asgar? Ay, ano? Ang pamantayan sa panghuhula na dumating yung isang tao doon ay shirkun asgar. Yung tao nagpahula. Nakuha ninyo kasi bakit? Sa isang hadith, sabi sa Rasulullah ay lam tukbal salatuhu. Hindi tatanggapin yung sala ninyo na 40 days kapag nagpahula kayo. So, ibig sabihin, hindi tatanggapin shirkun asgar. Kasi Muslim ka pa. Pero shirkun asgar. Nakuha ninyo? Next! Ilang oras na? Kaya nyo ba? Ang tinatawag na ilmu tanjim. Ang ilmu tanjim sa English tinatawag na astrology. Ang astrology yung pag-aaral ng star at saka yung mga planeta. Dalawa yan. Yung tinatawag na ang ibig sabihin ng ilmu tanjim ay ginagamit mong dalil yung bituin, yung nasa kalangitan, yung moon, yung star, yung araw, ay bilang kinukuha na mo ng kaalaman.
ng kaalaman bilang pag-guide. Pero yung kabilang yung sa banggitin dito mamaya. Kaalaman. So, ito ay meron tatlong uri. Ang ilmu tanjim, astrology sa English yan. Kapag sinabi kasi natin nakaraan na walang connection yung nangyayari sa kalangitan, nangyari sa kalupaan, walang connection yun. At walang connection nangyari sa kalupaan sa kalangitan, walang connection yun. Maliban na lamang sa binanggit sa dalil. Tama? Kaya dito, kapag ang ilmu tanjim, si tanjim, ang tanjim pag-aral ng mga star pati ano, ay kapag naniwala ang isang tao na ang nangyayari sa langit, yung star, yung moon, pati yung mga planeta dyan, ay meron talaga siyang epekto sa nangyayari sa kalupaan. Meron siyang epekto. Merong epekto siya yung gumagawa ng pangyayari sa mundo, o naman nangyayari sa mundo, sa kalupaan, ay ito ay syirkun akbar. Talagang tinanggal niya si Allah Ta'ala. Nakuha ninyo? Kapag naniwala ang isang tao na sila yung gumagawa ng swerte pati kamalasan. Nakuha ninyo? Halimbawa dito, nagkaroon ng shooting star. Nakita ni Adspar. Shooting star, dumaan yung star. Tama, nag-wish pa si Benelaw. Sana yumaman ako sa December. Diba? Kapag naniwala ang isang tao na yung star na yun makapagbigay sa kanya ng swerte, yun yung gumagawa, at nakapagtabay sa kanya ng kamalasan, syirkun akbar. Pero kapag naniwala siya na si Allah makapagbigay sa kanya ng magandang buhay, at makapagprotekta sa kamalasan, dinaan sa star ng walang dalil, syirkun asgar. Nakuha ninyo? Ikalawa, kapag gagamitin mo yung star, yung mga planeta, ay sa pagitan na halimbawa ng anong oras na, anong araw ngayon, ayan ang tinatawag sa engineering. Kapag nag-aaral kayo ng engineering, meron kaming subject niyan sa tinatawag na practical astronomy. Subject yan sa amin. Nagko-compute kami diyan. Si cosine, si tangent, si sine, si azimuth. Meron kami niyan ng subject eh. Mababaliw ako niyan nung kino-compute namin. Anong oras na kapag lumubog yung araw dito sa direksyon? Anong star kapag ganto? Bawal ba yun o hindi? Bawal ba o hindi? Pinapahintulot o hindi? Pinapahintulot yun. Kaya nga, meron tayong orasan na 24 hours. Dati may relo ba? Wala. Saan nakuha yung basihan ng relo na 24 hours yan? Sa pag-ikot ng mundo yan. Rotation yan ng 360 degree. Sa isang degree, ilang minute yan? 60 minutes. Sa isang minuto, ilang segundo? 60 seconds. Tama? Kaya nga yung mundo, 360 degree yan eh. Tama? Nakuha ninyo? At ang kaya nga meron tayong tinatawag na GMT. Ano yung GMT? Diba pag nakayo sa oras, GMT na, alam niyo ba yung GMT? Ano yung sin ng GMT? Ano? Mga binilaw, ano yung GMT? Ay Greenwich Mean Time. Yung 0 degree, nasa England yan, nasa British. Nandyan nag-uumpisa yung 0 degree. Pag umikot ka na sa mundo, 360 degree. Kaya nga ang Pilipinas, southeast. Diba? Pag umakay ka ng eroplano, now, nasa 3,000 feet na tayo. Ano sabi ng eroplano, ng piloto? Sabihin niya ay 36 degree, 40 minutes, and 60 seconds. Sabi niya, southeast. Diba? Kasi ang pag-aaral na yon, base sa mathematician, sa mga mathematics, sa mga science, na kinuha rin namin yan sa engineering, ay tinatawag na practical astronomy. Pinapahintulot yon. Nakuha ninyo? Nakuha nyo ba? So hanggang doon lang, inshallah, wa naqulu subhanaka wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah